Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng no, ito na po ang resulta sa mausog rally ng mga DDS doon sa Tacloban mga ka-action, mga kakampeng. Sinasabi ko na nga ba ho, hindi ho ako nagkamali na isisisi naman ito sa Administrasyong Marcos kung bakit nagka-unsyimi ang kanilang mga rally doon sa Tacloban. Tinawag ng isang DDS supporters na solid na mga bastos at walang utang na loob ang mga taga-Tacloban. Atensyon sa mga Tacloban, mga bastos daw ho kayo dyan, sabi ng isang DDS. At ang sabi naman ng isang DDS, 20k ang pamasahe papuntang Tacloban, dinaig pa daw ang papuntang Thailand. Uy, bakit nga ba? Bakit nga ba ang puso pag may nagmamahal ay sadyang nakapagtataka? Action Man, komentaryo po, hindi po kanta. Alright, basahin na nga po natin itong isang DDS na talagang ubod ng kasinungalingan dahil ito ay nakulong na nga ho siya sa kanyang kasinungalingan. Ito po si lolo nyo, Jason Sa. Ayan ha, legit po yan kasi may ayan po sa kanya, okay? Jason Sa po yan, Iyan po natin, ayan ang mga picture ng maisog rally doon sa Tacloban. Oy, bakit kaya? Basahin po natin, mag-attach sa screen yung message niya para maunawaan yung mga ka-action, mga kakamping. Okay? Mabagyong umaga po sa lahat. Talaga naman talagang may bagyo naman at apektado naman talaga sila kasi ang bagyo is nasa Bicol ho, mga ka-action. Welcome to the province of Leyte. Home to some of the most ungrateful people enjoy the sight of Freedom Park in the city of Tacloban. Where trucks and heavy equipment are parked. Nakapark nga ba talaga ang mga sasakyan dyan? Na mga truck. Ngayon napagtanto ko na kung bakit sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas, ito ang hinambalos ng todo-todo ng super bagyong Yolanda. Sinisisi mo na naman. Alright. Bastos sa tanang bastos, walay batasan. So ibig sabihin wala daw ugali na maganda kung sa Tagalog pa. Og walay utang kabubuton, wala daw utang na loob ang mga taga-Tacloban. Ang mga leader dinhing dapita, ang mga leader daw dito sa lugar na ito. Sus, ikaw talaga Jason Sab, pinasulbad mo pa ako nito ha. Mauni ang ibalos ninyo kanamong taga Davao, ito daw ang igaganti nyo sa amin ng mga taga Davao. Bakit? Ano bang ginagawa? Ang ginawa ng mga taga Davao dyan sa Tacloban? Sige nga, Jason Sa, ano bang ginawa nyo? Diba? May naitulong ka ba Jason Sa o may naitulong kasing kadadakdak mo? Tanan nga nahingop kaninyo sa panahon sa katalagman. Ano daw? Ulitin natin ha. Mauni ang ibalos ninyo kanamong taga Davao nga una sa tanan nga nahinangop kaninyo sa panahon sa katalagman. Diba? Sa panahon daw ng kagipitan, sila daw ang nagsulbad. Sos Maria Josep. Ang gaba dira bajud magsaba.
ang ano daw, ang karma ay hindi daw titigil. Oh, hindi daw titigil. Oh. Ayan ha. Ito kasi yung mga sasakyan kasi na ano nila. Oh. Ayan, nakapark ha. Eh, ano na lang natin kasi kung ano natin. Oh. Ayan. Teka lang. Nakapark kasi. Tapos, bumabagyo, walang tao. Ewan ko kung naituloy niya yung rally na yan. Ayan ha. Alam nyo, sa totoo lang, kung nagkaganyan man ang rally nyo dyan sa Tacloban, huwag nyong idamay ang lahat ng mga population ng Tacloban dahil sila ay nananahimik. Kung kayo po ay galit sa opisyal ng Tacloban, kasi alam naman po natin na hometown niyan ni Romualdez, huwag nyo po idamay ang mga population o mga nakatira dyan sa Tacloban dahil sila po ay inosente o nakikita nila ang totoong senaryo na ang rally na yan ay hindi naman talaga free rally, kung hindi puot at galit lamang at paulit-ulit lang ang sinasabi, di ba? Ngayon isisisi nyo sa Tacloban at wag kayong wala kayong karapatan na sumbatan ang taga Tacloban. Kung may naitulong man ang panahon ni dating Pangulong Duterte, wala kayong pakialam. At wag nyong sumbatan dahil ang pera na itinulong ng Administrasyong Duterte, if ever man na tumulong sila, ay pera pa rin galing sa taong bayan. Pwede nyo silang sumbatan kung ang pera na naitulong ni dating Pangulong Duterte ay galing sa inyong mga bulsa. Diba? Wag nyo yan isusumbat kahit sino mga politiko. Wala kayong karapatan na isumbat sa taong bayan ang naitulong nyo dahil yan ay trabaho nyo bilang isang pinuno. Diba? Bilang pinuno, karapatan ng taong bayan ang serbisyo nyo at tulungan nyo sila sa oras ng kagipitan. At kung ano man ang nangyari dyan nung mga panahon ng Yolanda, ang panahon Noynoy Aquino ay tumulong din. At yung mga balita na yun na lumabas na mga kung ano-ano na mga disinformation, fake news po yun, hindi po totoo. Di ba? Ngayon, kung may naitulong man si dating Pangulong Duterte dyan, wala kayong karapatan ng mga supporters na isumbat dahil kaban ng bayan at pera ng bayan ang itinulong. Susumbatan nyo lang ang taga Tacloban kung pera ng mismo ni Duterte galing sa bulsa niya ang itinulong. Di ba? Kung hindi ba naman kayo mga syunga-syunga, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo pa, nasa dami-dami ng lugar sa Pilipinas, ngayon nyo nalaman na sila ang binayubo ng bagyong Yolanda dahil mga bastos. Ganun na ba kayo? Ganun na ba kakitid ang utak mo, Jason Sa? Di ba? Ganyan na ba katampuhaw ang utak mo? Di ba? Wag po kayo, wala kang karapatan na sumbatan ng taga Tacloban. At kung ano man ang dilubyo na nangyari sa kanila, yun ay talagang yun doon at doon talaga nangyari yun. Kung nangyari man sa kanila yun, masisisi ba natin sila? Hindi. Dahil hindi nila hawak ang panahon. Hindi sila ang magdidikta kung saan tatama ang kalamidad. Di ba? Kaya wala po kayong karapatan na sumbatan sila. Dahil karapatan ng gobyerno, kahit sinong opisyal na nakapangupo, ang pagsilbihan tayo. Di ba? Di ba? Kaya sa susunod, kung magsumbat ka, siguraduhin mo, yung pera mo ang itinulong para may karapatan ka na magsumbat. Pero kung hindi mo pera, wala kang karapatan na magsumbat sa mga taga-Tacloban. Mahiya ka naman sa sarili mo. Konting delikadesa. Di ba? Ngayon, isisisi nyo sa mga Tacloban ang mga nangyari dyan sa rally nyo. Alam nyo naman Baguio eh. Di ba? At alam nyo naman, hometown ng mga Romualdez yan. Di ba? At alam naman ng taga-Tacloban kung ano ang tama at mali. Di ba? Sus, my God, Jason, sa magbago ka na po. Napakatanda mo na. Umayos-ayos ka naman po sa iyong mga comment. Di ba? Kasi nakakahiya na tumatanda kang paurong. Wala kang karapatan kahit punti para sumbatan ang mga taga-Tacloban. Kasi ang itinulong ni dating Pangulong Duterte dyan ay pera natin lahat. Di ba? Marapat lang ba yon na isumbat sa kanila? Walang karapatan kahit si ang umano dyan, si dating Pangulong Duterte. Wala siyang karapatan dahil pera natin ang itinulong, hindi pera ni Duterte. Di ba?
Oh, sino ba naman ang mag-ano dyan? Bagyo na bagyo. Pupunta ba dyan sa rally para lang magsigaw na ganon? Ganon ba yung gusto nyo? Sus na ko naman. Ito pa mga kaksyon, ang isa pang nanggalaite. Hiramin niya na lang daw ang bato ni Darna. Ano-ano talaga itong mga sinasabi ng mga taga-DDS na ito. Sus, Diyos ko po. Magpahinga na nga ho kayo kung wala kayong magawa sa mundo. Ayan ang post. Ayan, mag-attach sa screen para makita nyo naman. Ito ay post man ni Piblis Talakera. Oy, si Talakera nga talaga. Ang sabi ni Talakera, 20K, one way pa lang, papunta ng Tacloban. 20K daw, one way pa lang, papunta ng Tacloban. May bumili ng maraming tickets at yung ilan na natira na ticket, ayan ang presyo, 20K, tinalo pa ang Thailand. Ang sabi niya, marami daw bumili ng ticket, tapos ang natira, tag 20K pesos na daw ang halaga. Ang lupit, gawin talaga lahat na maharang lang ang maisog rally. Ayan pinatamaan naman ang Administrasyong Marcos dito. Hihiramin ko yung bato ni Darna. Lilipad na lang sana ako, kaso nasa kanila daw, hindi pa sinasauli ni Unanay. Ayan po ang post ni Cordapia ni Talakera. 20K daw ang pamasahe, one way pa lang. May natirang ticket, yun ang presyo, 20K. Dinaig daw ang Thailands. Kung totoo yan, tama ka po, dinaig ang Thailand, papuntang Thailand, di ba? Kung totoo. Ang problema, wala kang ipinakita na ticket na yun nga ho talaga ang halaga. So, ibig sabihin, lumalabas dito, isang kasinungalingan ang post mo. Diba? Kasi dapat kayo, kung mag-post kayo, may datos kayo para basihan ng taong bayan. Ito ang problema na nakikita natin sa mga DDS. Mahilig gumawa ng kwento na walang sariling datos para ipatunayan sa atin para maniwala naman tayo. Diba? Ang post na ito ay puro naman kwentong barbero. Dahil wala tayong nakitang mihora na nagpapatunay na 20K pesos nga ang nasabing ticket. Diba? So, ibig sabihin, kasinungalingan at panliling lang naman ito sa ating taong bayan na makikitid ang utak. Yung kulang sa kaalaman. Kaya, itong sinasabi ko sa inyo, hanggat wala kayong nakikitang datos na ipinopost ng mga DDS at kung may datos man silang ipinapakita, mas maganda pa rin ang mag-research tayo. Malalaman talaga natin ang katotohanan kung sila ba ay nagsasabi ng totoo. Well, dito, hatol ko dito, sa nasabing ticket na 20K, walang katotohanan. Isa po itong kasinungalingan at paninira lamang sa Administrasyong Marcos para masisi ang Administrasyong Marcos. Pakialam ba ng Marcos Administration kung anong nangyari dyan sa rally nyo dyan sa Tacloban? Diba? Kaya, Talakera, bawas-bawasan mong kasinungalingan mo. Mahiya ka, day. Mahiya ka sa balat mo, day. Bago ka mag-post, kailangan may resibo ka na ipakita sa taong bayan. Dahil ang pwede lang mauto, yung mga followers mo na mga uto-uto. Pero kami na marunong mag-analysis sa mga bagay-bagay, hindi nyo ho kami mapaniwala na 20K ang ticket. Hanggat wala kayong datos na ipinapakita. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knogin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.